Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang Ang Tanging Daan. Programang inihandog ng Church of Christ sa Iglesia ni Cristo na niwala ni si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. So ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning ulit mga kaibigan. Ito po ang inyong kapatid Elmer Puntal Kabuyaw. Kaya sa inyo na samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa loob lamang ng ilang minuto. Araw ng Sabado dito lang po sa ating Facebook account. Din po sa ating YouTube account Kuya Elmer TV. Follow na rin po mga kaibigan, paki-subscribe. Dito po tayo sa panibagong video na ating i-upload. At matulungan din po ninyo ako sa aking pangangaral ng salita ng Diyos dito po sa social media. Good morning, South Central Mindanao. Meron din po sa Visayas. Magandang umaga, Pilipinas. Po sa lahat ng mga butihing OFW. Sa ibayong dagat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Anong oras na makita ninyo ating video ngayong umaga. Maraming salamat din po sa ating butihing sponsor, Primitivo Garino. Ganoon din po si Ma'am Ali Gaitera ng Italy. Maraming salamat po sa walang sawa pagtulong sa gawain ng Panginoon at pagpalain po kayo ng buong may kapal. Ngayong umaga po, siyempre po ang ating pag-aralan pong salita ng Diyos ay atin pong masumpungan sa unang Juan 4:8. Ito po ang sinabi, ang hindi umiibig ay hindi kumilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaibigan, ang pagsapong pag-aralan po natin ngayon ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Kasi ibig sabihin, kung may tunay na nagmamahal sa Diyos, meron naman ibang hindi tunay na nagmamahal. Ibig sabihin, hindi po totoong nagmahal ng ating Panginoon. Kaibigan, ang isang tao malalaman kung tunay siyang nagmamahal sa Diyos kung siya po ay gumaganap ng mga kalooban ng Diyos, mga kaibigan. Nais ng Diyos na tayong lahat ng mga Kristiyano ay tunay ang ating pagmamahal sa Kanya po, mga kaibigan. At ang banal na kasulatan po ay hayag nangangaral po sa atin na kinakailangan po ang tunay na pagmamahal po natin sa ating Panginoon. At paano natin malalaman ang tunay na nagmamahal sa Diyos? At marami naman sabing, minahal ko ang Diyos, ngunit hindi po tunay. Sinasabi nila sa kanilang bibig na mahal nila ang Panginoon, pero mga kaibigan, may malaking problema po. Sa umagang ito, ang pagsapong pag-araang mga punto pong pag-aralan po natin ngayong umaga, po mga kaibigan, mapatunayan na tunay tayong nagmamahal sa Diyos kung may tunay tayong kaugnayan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan, sapagkat tayo po ay pinili ng Diyos, kinakailangan po natin na talaga tayo may ugnayan sa ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat siya po ang pumarito, namatay sa cross upang tumusin tayo sa ating kasalanan. Po mga kaibigan, wala po tayong ibang daan, katotohanan, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Ayon pa sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica 5:9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Ang Diyos po natin ay napupuot sa mga taong gumagawa ng kasalanan hanggang ngayon. Ngunit mga kaibigan, tayo po ay pinili ng Diyos upang ng kaligtasan sa pamagitan po sa pakipag-ugnayan sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. At po ng tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, talagang pinili ng Diyos yan upang magkaroon ng ugnayan kay Kristo at hindi po puot ang matatanggap po, mga kaibigan. Siyempre po mga kaibigan, si Kristo lamang po ang natatanging kaligtasan po upang tayo po ay maliligtas po sa ating mga kasalanan. Sa Juan 14:6, sinabi, sumagot si Jesus, ako ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggang, walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan. Sabihin po mga kaibigan, hindi po natin marating ang Ama, tayo makakapunta sa Ama kung di ho tayo dadaan kay Kristo. Si Kristo po ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Kaya mainam na tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at sundin mo ang kanyang mga nais upang ikaw ay marinig at makapunta sa Amang nasa langit po, mga kaibigan. Po mga kaibigan, kailangan po natin ang ugnayan kay Kristo upang po baguhin po natin. Lahat ng may ugnayan kay Kristo ay bago na po ang kanilang buhay. Binabago na po ang kanilang buhay. Hindi na po gumagawa ng kasalanan at hindi na po nanatili sa kasalanan po, mga kaibigan. Ngunit binago na po. Okay. Ayon sa pangalawang Korinto 5:17, ito pong sinabi ni Apostol Pablo, kaya't kung nakipag-isa kayo kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip, ito'y pinalitan na ng bago.
Sabihin po mga kaibigan, kung mag-ugnayan na po tayo kay Kristo, dapat ho baguhin natin ang ating pagkatao sapagkat binago po tayo ng ating Panginoon. Baguhin na po natin. Sabihin, nung dating ginagawang kasalanan, huwag na po natin balikan kundi magpatuloy na tayo sa panibagong buhay po mga kaibigan. Pangalawang punto po, ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, may takot sa at sumusunod sa Diyos. Lahat po na may takot at sumusunod sa utos ng Diyos, ibig sabihin po, tunay po yan silang nagmamahal sa Diyos. So ayun po mga kaibigan, sa Proverbs 4, ito po, kailangan may takot sa Diyos. Proverbs 4, 14 and 15, ito po ang sinabi. Ang daan ng kasamaan ay huwag mo nang lakaran. Ang buhay ng masama, huwag mo nang tularan. Ang kasama ay iwasan mo at huwag lalapitan. Bagkos talikuran mo ang alituntunin ng tama at talikuran mo at tuntunin mo ang tamang daan. Huwag na po natin balikan ang nakaraan. Huwag na po natin balikan ang dati nating gawa. Sapagkat tayo po ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay may panibagong buhay na. Kaya lumakad tayo ayon sa panibagong buhay, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ayon sa Proverbs 3:7, ito po ang sinabi, huwag mong ipagmayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Huwag mong ipangandakan ang iyong kaalaman kung ano ka o ikaw ba'y taniyag na tao. Kundi, kailangan sundin po natin ang Panginoon at lumayot po tayo sa kasalanan upang tayo ay maligtas. Kaibigan, ang pagkatakot ng Diyos ay panimula po ng karunungan. Sa Psalms 111 verse 10, ito po ang sinabi, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang taong masunurin, pupurihin lubos, purihin ang Diyos at magpakailan. Sabihin po mga kaibigan, kung nais po natin sundin ang Panginoon at sundin natin ang kanyang mga kautusan, yun po yung panimula ng ating karunungan po mga kaibigan. Siyempre po, ang pagkatakot sa kanya, mahalaga po yun. Ayon po sa Ecclesiastes 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito'y buong katungkulan ng Diyos. Ang utos ng Diyos, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Yun yung kabuuhang katungkulan po ng tao kung bakit nabubuhay sa mundong ibabaw. Mga kaibigan, pang wakas sa punto po, huwag tayong lalayo. Humahayo tayo at mangaral po ng ang kanyang salita. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon ay talagang humahayo at nangangaral po ng salita ng Diyos. Ayon po sa Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo at turuan sila na sumunod sa inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Sabihin, ang bawat isa po sa atin ay kailangang humayo at ipangaral ang salita ng Diyos, gawing alagad ang lahat ng tao at syempre po, turuan sa mga utos ng ating Panginoon ang lahat ng tao po mga kaibigan. Ayon sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo at buong mundo at ipangaral ang mga gandang balita sa lahat ng tao. Kailangan po talaga tayo mangaral po ng salita ng Diyos sa lahat ng bansa. Sa pamagitan po nito, makakatulong po tayo sa social media, pangaral na rin po sa kanila. Kaya huwag ninyong kalimutan na i-share po ang ating live para share po ang ating video para po marami po makarinig ng salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kailangan po natin ibahagi ang kanyang salita may oras ka man o wala. Sa pangalawang Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin ang may panahon o hindi, himukin mo na pagsabihan mo ang mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ano po yung ginagawa po natin? Ipangaral po natin, himukin po natin ang lahat ng tao, then palakasin po natin ang bawat isa at pagsikapan po natin gawin natin ang ng ating Panginoon. At siyempre po mga kaibigan, pagpatuloy po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, hindi po tayo hinto. Pangalawang Timoteo 4:3, sapagkat darating ang panahon na hindi makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghanap sila. Yan. Ito yung mangyayari sa uling panahon sila ng mga tagapagturo na walang itinuro kundi ang iba lamang ng kanilang naririnig. Ayan po mga kaibigan. Huwag ho tayo manglilpapay o huwag ho tayo magpanghinaan ng loob kung may mga taong ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan kapatid, kailangan mo ipagpatuloy ang pagpangaral ng salita ng Diyos upang malalaman na ikaw po ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, gawin po natin ang lahat upang maipangaral natin ang salita ng Diyos sa lahat ng mundo. Kaya, salamat po sa iyong pagkikinig at pag-share po ng ating video. Palain po kayo ng buong may
kapal. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos ngayong umaga. Sana may napulot kayong aral sa ating pinag-aralan. Magandang umaga at maraming salamat po mga kaibigan. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.